Hello! Magandang hapon sa inyo lahat sa ating story, 'di ba? May mga nagpasa ulit sa akin. Take note ha, yung nagpapasa sa akin ay hindi naman nila istorya. Nabasa din lang naman nila sa sa FB, sa post. So this time may babasahin ulit tayo. Ito ay pinasa ni Sir Joseph De La Cruz. Joseph De La Cruz. Ito yung post. Hindi siya to ha, hindi siya ito. Yung mga nagpasa sa akin, link din ng istorya. So, ito yung babasahin natin ngayong hapon. So ito ay link galing sa Pinoy Viral. 'Di ba? Sabi ganun din, this 25k is bare minimum at 2025. Even earning 100k a month is nothing with today's inflation. Open your eyes, OP, and let your family know. Wag mabuhay sa marangya nang hindi naman. Okay? So ito yung post. Hinaan lang natin ng konti yung Wait, hinaan natin ng konti yung sound. So ito yung istorya. Hindi naman sinabi kung ano yung name, no? Pero sabi dito, hindi ko na alam anong gagawin. 1 million in debt daw. Yung utang niya 1 million, ano? Yes, you read it right. I hit my first million. Pero hindi savings kundi utang. It all started when my partner decided to resign and wants to start a business. Sa sobrang pagmamahal ko, nag-loan ako para i-finance yung business na gusto niya. Ano ba to si ma'am? Babae? Kasi parang lalaki yung yung may gusto ng business eh. Anyway, sa sobrang pagmamahal niya daw, nag-loan ako para i-finance yung business na gusto niya. To cut the story short, it didn't end well. At ako lang ang nagbabayad sa monthly amortization. I only have a salary of 25k. My monthly amortization is 8,800 and nagbibigay pa ako sa family ko ng 10k per month. Rent 2,000, electricity and water is 5,000. And other daily expenses ko pa. With that, hindi talaga nagkakasya ang sahod ko at hindi ko din pwede i-cut ang binibigay ko sa family ko kasi magtataka sila. They know may sahod. Hindi nila alam na nag-loan ako kaya para consistent ang pagbigay ko sa kanila, nangungutang ulit ako sa iba. So, nasanay yung family niya na consistent na nagbibigay siya ng 10,000 na para matapalan yun ay nangungutang siya. Parang hindi maganda yun, di ba? I spoiled myself, my partner, my family, and my partner's family. Diyos ko, pati pamilya. Pinakamali ko is hindi ko sinunod ang delayed gratification. When you say delayed gratification, baka magkamali ako ha. Tingnan natin yung meaning ng delayed gratification para maintindihan natin lahat. Delayed Ang delayed gratification, mga kababayan ko, yung the ability to receive an immediate reward in favor of a more valuable or long-lasting reward in the future. For example, ganito, no? First time mong magkaroon ng sweldong malaki. Dahil sweldong malaki mo, syempre, bibili ka na bagong cellphone, i-reward mo na agad yung sarili mo. Yun ang pagkakamali ng iba. Diba, lalo na yung mga nag-OFW na lumaki ang sweldo, diba, gadgets agad, ang bibilhin niya, yung mga inaasam niya. Namimiss nila yung point na kailangan mag-ipon muna. At some point of my life, nangyari din sa akin yan. Diba, buti nalampasan ko. Ngayon po siya, hanggat gumagana pa ang cellphone ko. gagamitin ko. Wala, ganun talaga eh. 'Di ba? Lalo na pagka marami kang pagkakagastusan. Anyway, continue natin, no.
sabi dito, hindi ko sinunod yung delayed gratification. Nangutang ako ng nangutang to provide their needs and wants. Kahit yung luho na siguro, no? All in all, I have 3 credit cards na max out na. 4 bank loans. Nako. 1 co-op, 5 OLAS. Anong OLAS? At utang sa iba't ibang tao. Lahat ang total is 1 million. This is all due to tapal system and spoiling my loved ones. Ang tapal system, halimbawa, magde-deadline dito sa isa. Mangungutang ka, no? Para itapal do sa isa. Then yung isa naman, uutangan mo uli. Tapal nun. Nakakapagod yan, men. Ngayon, overdue na ako sa lahat at hindi ko alam papaano sasabihin sa mga inutangan kong mga tao na wala na akong ibabayad. Nag-apply na ako ng mga part-time jobs pero hindi talaga na-hire. Nagbebenta din ako ng mga food sa office pero hindi enough ang income nito para bayaran mga utang ko. Dead end na ako, hindi ko na alam pa. I am just praying and hoping na makahanap ako ng paraan to consolidate my debts and to increase my incomes. Well, ang masasabi ko dito, no, sa point ng buhay ko parang nadaanan ko ito eh. College yata ako noon namatay yung magulang ko. Na biglang nawala ang lahat sa akin. Then nagkaroon ako ng trabaho. Parang yun, inuna nga yung hindi naman dapat unahin. 'Di ba? Pero hindi ganito kalala na binubuhay ko yung nanay ko that time. Neto na lang yun nung medyo okay na. Pero kasi sometimes, no, tama yung sinabi nitong tama itong sinabi nitong Pinoy Viral. Kailangan ipaalam mo na sa pamilya mo yan. Para sila maging aware din sila na hindi ka nagtatain ng pera. Nahihirapan ka na eh. At yung partner na minimension mo, anong klaseng partner yan? Hindi ba alam ng partner mo yung problem? At parang ikaw lang ang kumakayod? Kung may partner ka at walang ginagawa, hiwalayan mo na yan. Walang kwenta yan. Ano, palamunin siya? I believe mukha siyang babae, kasi parang babae yung gumagawa ng ganito eh. Yun ang number 1 na kailangan mong gawin. Ipaalam sa pamilya mo. Dahil pag naging handa na yung pamilya mo sa ganyan, wala na sila magagawa eh. Unang-una magtitipid sila. Pangalawa, alam nila kung gaano kahirap na magkaroon ng pera. At baka malay mo, gumawa na rin sila ng paraan para may mapagkunang iba. Kasi kapag ganyan, lalo ka malulubog dyan eh. Yan minsan ang sakit ng ibang kababayan natin na para bang gusto nilang laging ipasan nila yung mundo. 'Di ba? Parang hindi mo sabihin yung totoo for the sake na ano bang kinakatakot mo, ayawan ka ng mga ng mga family mo? Hindi pwede. Kailangan malaman nila yung pinagdadaanan mo din nang magkaroon sila ng ng pake. Yung mga nanay nga natin, 'di ba? Pagka halimbawa tatamad-tamad tayo sa bahay, pagagalitan tayo eh. Akala mo ikaw ba nagbabayad ng kuryente? Para kang anak ng senyorita. Para kang senyorita, ganyan na, 'di ba? Para kang may utusan dito ha. Ginaganon nga tayo na nanay dahil 'di ba, syempre, mahirap talaga ang buhay ngayon. Lalo na yung sinabi dito, yung inflation ngayon. Magdala ka ng 1,000 sa sa supermarket ngayon. Hindi ko alam kung makakabili ka ng pang 2 araw. 'Di ba? Ano yung mga bibilhin mo? Yung mga condiments sa kusina, grocery. Hindi na siya talaga makakabuhay ng dati 1,000 noon, naalala ko nung college ako. Kaya ko mabuhay na 1 linggo noon. 1,000? Kaya. Oo, tama, kaya 'yun. Nabuhay nga ako 500 a week eh. Nung namatay yung tatay ko, yung nawalan kami ng pera talaga. Kasi ang allowance ko nung college ako, 1 week ako, 5,000.
1 week. Nung namatay yung tatay ko, bumagsak, 500 ako isang linggo. Just imagine kung gaano kahirap yon, di ba? Yun ang hindi naiintindihan ng iba eh. Anyway, dito, hikayatin mo din kung may partner ka. Hikayatin mo din na yun ang spirit ng pagkakaroon ng partner eh. As one kayo eh. Magtutulungan talaga dapat kayo. 'Di ba? Hindi pwedeng yung isa freeloader lang. Hindi pwede 'yun. Kasi kung halimbawa ganyan, putulin mo na yung ugnayan sa partner mo. Walang kwentang tao 'yan. Kahit pa sabihin mong mahal na mahal mo 'yan eh. Anong minahal mo diyan? Kung hindi ka tutulungan, anong silbi niyan? Na naging partner mo yan kung hindi ka tutulungan yan. Hindi naman dahil mukhang pera ka, pero dahil mag-partner na kayo niyan kung asawa mo man yan on live-in kayo, yan eh, no-brainer na yan na kailangan talaga magtulungan kayo eh. Hindi ka naman kumuha ng pusa lang na na pakakainin mo araw-araw eh. 'Di ba? Hindi ka naman kumuha ng aso dyan na palamunin eh. Ang kinuha mo tao na makakasama mo habang buhay. Paano pag ikaw ang nagkaroon ng sakit? Ikaw lang ang kumikita tapos ikaw lang ang nagkaroon ng sakit. Magtatrabaho ka? Kahit na nasa ospital ka? Hindi nagagalaw yung partner mo? 'Di ba? Kasi pwede ng grounds yung makatwira ng hiwalayan mo yan kung inutil yung kasama mo eh. Anong minahal mo dyan? Yung ethics niyan? Yun ba yun? Hindi ka ba mabubuhay ng... Diba? Hanap ka na ng iba kung walang magagawa sa'yo yan. At bago ang lahat, magdasal ka. Yan ang number 1 na pinaka-effective sa lahat, magdasal ka. Ang unang idasal mo, kasi ako minsan, alam niyo mga men, guilty ako eh, pagdating sa mga dasal-dasal na ganyan eh. Kasi ako, sometimes pag maigi yung buhay ko, parang nakakalimot na ako magpasalamat. O sometimes halimbawa pag sinuwerte ako ngayon, let's say malaki yung kita, 'di ba? Oy God, salamat ha. Salamat sa Pero sometimes hindi ko na nagagawa 'yun eh. Nagagawa ko na lang halimbawa pag may problema, May problema. Nung pag may time na may problema ako, 'di ba sabi nila magdasal daw? Nahihiya ako eh. Baka mamaya kasi pag nagdasal ako, God, tapos sabi sa akin ng Diyos, tangina mo ha, lalapit ka sa akin yan, alam mo may kailangan ka na naman, di ba? Parang nakakahiya kasi. Pero siguro kung magdadasal ka, may pinagdadaanan kang at hindi ka pala dasalin, di ba? Syempre, pakipot ka muna. Maraming salamat po, God, sa biyayang pinagkaloob mo sa akin. Sabi sa'yo ng Diyos, ulul, may kailangan ka. Hindi, maintindihan ng Diyos yun. Hindi ang Diyos eh, hindi makitid ang utak nun eh. Gagawa at gagawa ng paraan, garantisado yan. Tested ko na yan. May mga time na walang-wala ako. Yung talagang hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng ikakabuhay ko. As in, literal talaga. Nung time na nag-pandemic, hindi ko na malayan. Doon ako nag-start maging vlogger eh. Nung pandemic. Tignan mo kung gaano kagaling ang Diyos. Diba? Maybe confirmation bias yung nangyayari sa akin, pero naniniwala ako na na gagawan kanya ng paraan. At yung paggawa sa'yo ng paraan ng Diyos kasi, hindi naman katulad ng inisip natin magic yun eh. Siyempre magkikilos ka rin dapat. For example, God, yung mga realistic syempre yung yung hihingiin mo. Na yung may paggalaw ka rin. For example, gusto mong magkaroon ng pera. God, tulungan nyo naman ako maghanap ng trabaho. 'Di ba? Sana may magbukas na opportunity sa akin. Pero syempre, maghahanap ka rin talaga ng trabaho. At ituturo ka ng Diyos kung saan, automatic niya na yung gagawin sa'yo. Basta nakikita ka niya na naghahanap ka ng paraan. Garantisado yun. Yung wala ka ng ngayon, wala ka ng makunan kung saan-saan. God, wala na akong masisira na ang ulo ko.
wala na akong mapagkunan. May ipapadala siya na tao. Hindi naman magic na tuwing magkakaroon ng isang bundle na pera sa harap mo. Hindi ganun. May magpapadala siya ng tao or biglang may makikita ka na opportunity dyan. Siguro may makikita kang nakapost dyan na wanted na trabaho. Diba? Yun ang pinaka-effective talaga sa lahat. Yun ang dapat mong gawin, number one, magdasal. Hindi lang hindi lang pati yung positivity sa isip mo yayaman eh. I mean, lalawak eh, hindi yung lalamunin ka na negative, 'di ba? Ganyan talaga yan eh. At lagi mo iisipin sa dulo ng paghihirap may light. Hindi naman forever na sadlak ka sa kahirapan eh. Naniniwala naman ako na darating din sa mga katulad natin na naghihikahos, no? Tayong mga naghihikahos. Sa dulo na itong laban na to may pag-asa eh. 'Di ba? Help is coming. Lagi nyo iisipin, help is coming. Huwag kayong, kung meron mang may mawawala sa inyo, yan ay huwag nyong hahayaan na yung pag-asa yon. 'Di ba, yung mawala. Help is coming. Lagi nyong iisipin, sa tulong ng Diyos, help is coming. Tested ko na yun talaga. At kung sakali man na dumating na kayo sa time, I'm sure lahat kayo dadating sa time na magiging masagana kayo, huwag kayong makakalimot naman na tumulong sa iba. Although na hindi naman nire-required ng Diyos yun, pero mahiya naman kayo. After nyo magkaroon ng blessing, tumulong kayo sa iba. Ikusa nyo na. Kusa nyo nang magpa-Gcash sa akin. Joke lang. Joke lang. Anyway, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.